Hello mga kapatid, magandang gabi ho sa inyo. Medyo malakas ho ang ulan dito sa aming lugar. Sa Bacolod, hindi ko alam sa inyong lugar kung malakas po yung ulan. Pagkagayon salamat sa Panginoon sa pagkakataon po na tayo ay natuloy sa ating broadcast sa gabing ito. Shoutout muna sa lahat ng mga pare at bishop sa buong Pilipinas. Ganyan din po sa lahat ng mga Katoliko sa buong bansa. Magandang gabi po sa inyo. Tayo po yung manalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Salamat po Ama sa gabing ito sa opportunity na bigay mo sa amin upang talakayin po yung chapter 3 ng katekismo. Nihiling namin ang inyong gabay, inyong pagpapala sa gabing ito at sa kabila ng malakas na ulan ay natuloy pa rin po kami sa inyong kalooban. Kami nananalangin that you would sustain us by your grace. We even ask you, Mama Mary, to pray for and with us. Sustain us hanggang sa matapos po kami ng pagtalakay at inihiling namin yung understanding na galing sa inyo, Banal na Espiritu. Naniniwala po kami na mahalaga itong aming pag-uusapan at salamat sa pagkakataon. We just pray na ma-enjoy namin ang pagtalakay sa inyong tulong. Pagpalain niyo po ang bawat isa na makakadalo na sana ho ay maging bahagi to yung doktrina ng aming buhay. At syempre, hindi lang doktrina, mahalaga yung application nito sa aming pamilya, trabaho, sa community. Gisalat, kunin niyo po ang mataas na papuri, Ama, sa gabing ito. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alright, magandang gabi uli sa inyo, Pilipinas. Gusto ko lang batiin yung aking bishop dito sa Diocese ng Bacolod, si Bishop Patricio Buson. Magandang gabi, Bishop. At sa lahat ng mga bumubuo ng DYAF sa istasyon ng Veritas, CMN, ang Catholic Media Network, ang DYAF sa Diocese ng Bacolod. Si Father Dominic Diramas, ang aming station manager, at sa lahat ng mga staff. Alright, diretso na ho tayo mga kapatid. Dahil medyo alanganing oras na ho tayo. Pasensya na po kayo kasi wala po talaga tayong definite na oras eh. Maliban lang kung meron tayong guest. Opo, medyo flexible yung time ni Brad Calix po pagka wala tayong guest. Kaya ho, salamat na lang kasi nandyan din ho kayo na umuunawa, nagdadasal, sumasama sa ating pag-aaral. Alright, let's have a quick review. Natapos natin yung 4 factors, di ba naalala nyo? Sa pag-i-interpret ng salita ng Panginoon, may 4 na dapat tayong tignan. Una yung human author, sino ba yung sumulat? Ano ba yung background? Importante ho yun. Pangalawa yung text mismo, yung talata, kung tawagin. Ano bang klaseng text yung binabasa mo? Narrative ba yan? Kwento? Anong klaseng literary form? Opo. Yan ba ay prophetic oracles? Yan ba ay poem? Tula? Yan ba ay parable? Sa ilalim po ng text ay nandyan yung unity of the whole Bible. Bagamat mayroong Old and New Testament, pero hindi mo pwedeng baliwalain ang New Testament. Maintindihan mo yung Old Testament in the light of the New Testament. Maintindihan mo naman yung New Testament in the light of the Old Testament. Magkasama ho yan. Siyempre, meron siyang dynamic unity, no? Merong 4 na paraan kung paano nag-i-interpret ang simbahan
Sabi natin yung literal, the literal sense. Pangalawa yung allegorical. Pangatlo yung moral. Ikaapat yung anagogic. So, yun yung apat na pamamaraan ng simbahan paano ini-interpret. Iba ho talaga yan sa protestante at sa mga evangelicals. Now, hindi lang yung human author yung importante. Pangalawa yung text. Pangatlo yung mambabasa. Importante mga kapatid, pag tayo ho ay nagbabasa ng Biblia, importante tama yung ating basa. Kung tama yung basa mo, malaki yung tsansa na yung understanding mo medyo sasakto rin. Pagkatapos ng understanding, yung iyong interpretation. Okay, pag tama yung interpretation mo, paano mo malalaman tama? Kasi may magisterium po tayo eh. Hindi mo na actually kinakailangan pang laliman yung pag-aaral mo kasi tapos na interpretation. Unless sa amin mga dating pastor, we were trained po paano mag-aral ng Biblia, paano mag-interpret. Kaya pero sa atin bilang Katoliko, wala tayo masyadong alalahanin. Mahalaga lang nakasubaybay tayo. Kung ano sinasabi ng pare, pakinggan natin mabuti sa kanyang homily. Anong part natin? Mag-research po tayo. Bumili po tayo ng mga aklat na makakatulong sa atin. Yung Catechism of the Catholic Church. At ito pong pinag-aaralan natin. Itong Catechism for Filipino Catholics. Ito po yung dinidiscuss natin kada gabi. Opo, yan ang source natin. Yung 1997 Catechism for Filipino Catholics. Na yan po ay merong galing po yan doon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Kaya importante yung source natin. Saan ba galing tinuturo natin? Makakatiyak ka na sakto yung iyong pagtuturo kung meron kang Bible. Pangalawa, meron kang Catechism of the Catholic Church. Meron ka rin kopya ng 1997 Catechism for Filipino Catholics. Mapapansin mo ito ay disenyo para sa ating Katoliko. Rene Boy Kalimpo, magandang gabi Brad. Salamat sa pag-join sa ating broadcast. Etong Catechism for Filipino Catholics, para sa atin ito. Baga ito ay kinontextualize na mula doon sa Catechism na very broad, napakalawak. Ito ay kinonteksto sa panahon natin. Ito ay para sa mga Pilipino. Ang katekismo para sa mga Pilipinong Katoliko. Ikaapat, yung Common Horizon. Ang ibig sabihin ng Common Horizon, mga kapatid, na pinagkakaisa ho nito ang iba't ibang aklat ng Biblia. Sa madaling salita, meron siyang unity. Pangalawa, nagkakaroon ng link. Yung konteksto yung sinasabi ng luma at bagong tipan, merong link between doon sa tradition at doon sa scripture. Hindi sila nagtatalo, hindi sila nag-aaway. Yung tradisyon at ang Biblia. Tandaan nyo, tatlo yung ating source ng authority. Scriptures, yung 73, yung tradition, at yung magisterium. Yang tripod na yan, hindi pwedeng tumayo mag-isa ang tradisyon. So, kailangan yung scripture at ang magisterium. Ang magisterium hindi pwedeng tumayo sa kanyang sarili kung tatanggalin yung scripture at tradition. Sa madaling salita, yung scripture, tradition, saka magisterium, magkakasama po yan.
Hindi natin pwedeng balewalain po yan bilang Katoliko. Kaya nga paulit-ulit nating sinishare, paulit-ulit nating binabanggit, magkakasama po yan, mga kapatid. Nalaman din ho natin, mga kapatid, yung integration kagabi. Ang isa sa panganib ng marami tayong alam sa doktrina natin ay nagiging head knowledge na lang. Dito lang, sa isip. Yun po yung delikado sa atin bilang Katoliko. Hindi nakikita sa buhay natin, sa pamilya, sa community. Problema po yun. Kasi ang kalooban ng Diyos, balanse tayo eh. Alam mo yung doktrina ng simbahan, at the same time, na i-apply natin to sa ating buhay. Magandang gabi kapatid na Divine Kobo dyan sa Cagayan, sa Calayan Island, sa ating parish priest dyan. Maraming salamat po sa inyo. Ganon din kay Zel Cools, prayer advocate. Salamat for joining po. So, importante mga kapatid na yung sa ating pagdating sa daily life experiences natin ay makikita yung doktrina. Kasama dyan sa ating mga panalangin at yung ating pag-practice ng ating mga sakramento. Importante po yan. Dalawang paraan po kung papaano po natutulungan tayo ng tradition at ng scripture. Una, by showing us how to act as disciples of Jesus Christ. Ipinapakita ho nito kung papaano tayo kikilos bilang mga disipulo ng Panginoon. Pangalawa, at tinutulungan ho tayo na ma-discern ho natin yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay. So, importante yan, yung how to act. Yan yung moral teachings, no? Yung application. At yung ma-discern natin, malaman natin, ano ba yung plano at kalooban ng Diyos para sa atin. Nakakatulong po doon sa moral teaching, yung paggalaw ng banal na espiritu sa ating buhay. Mahalaga rin po yung turo ng simbahan. Kaya nga po yung commandments, di ba? Yung 10 commandments, mahalaga sa atin yan. Yung beatitudes na binabanggit ni Jesus sa Matthew. Para ma-discern naman natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay bilang mga Katoliko, importante mga kapatid yung ating panalangin, yung ating pag-worship. So ako honestly mga kapatid, bago lang po akong Katoliko. Last year lang po October 26 to be exact. Ilang buwan pa lang po. Magwa 1 year pa lang akong Katoliko. Baga practicing Catholic, ika nga. Yung pagrorosaryo po, hindi pa ho talaga. Hindi pa masyadong kabisado. Pero nagsusumikap po tayo. Hindi namin siya magawa as a family kasi nga ho, may sakit yung aking may bahay. Alam nyo naman kapag may sakit, no? Ang isang mahal sa buhay natin, yung ating atensyon ay nakapokus sa kanya. Pero kami po ay nagdi-desire bilang pamilya na matutunan po namin ito. Kasi ayoko lang po yung naituturo ito Gusto ko na i-apply po ito sa ating mga buhay. At mahalaga po yung pag-encourage natin sa bawat isa. Salamat Chris sa Sense Channel. Salamat po for joining. Ganon din kay Jermaline Honasan Balahadya. Maraming salamat po. Kaya nga ho, patuloy kong sinishare sa inyo yung aking natututunan para ho magjo-journey tayo together. Hindi ho ko nagmamagaling dito sa ating broadcast. Ako po sa biyaya lang din ho ng Panginoon Diyos ay nagsusumikap malaman, matuto sa doktrina ng simbahan na patuloy po itong mayakapin, ma-internalize yung doktrina, paniwalaan. Yan yung mga
mahalagang bagay po na makatulong sa atin. Bro Acero Obilio Dorado Gary Joy, salamat po for joining. God bless sa buong pamilya. Now, dito tayo sa bagong topic natin ngayong gabi. Nasa chapter 3 na ho tayo dito sa ating 1997 Catechism for Filipino Catholics. What should be our response? Ano yung tugon natin? Ang tugon natin ay we believe. Tama ho yun eh. Ang dapat na tugon natin, dapat tayo ay maniwala. Hebrews 11:1 ang sabi po, faith is confident assurance concerning what we hope for and conviction about things we do not see. Paano dinefine ng Bible ang faith? Ang sabi po ron, confident assurance. Yung salitang confident, wala kang pag-aalinlangan. Meron kang katiyakan. At yung salitang hope nandun. Yung salitang conviction. So yun yung mga keywords doon sa salitang faith sa Hebrews chapter 11 verse 1. Yung mga salita na confident assurance, yung salitang hope, pag-asa, yung salitang conviction. Hindi mo naman, yung pananampalataya kasi abstract ho yan eh. Para bang love. Abstract po yan. Nahahawakan mo ba yung pananampalataya? Yung pag-asa ba, nahahawakan mo ba yan? Abstract ho yan eh. Ngayon, pagaganahin natin yung pananampalataya. Maraming klaseng pananampalataya mga kapatid eh. Ang mga magsasaka, ang mga mangingisda, may pananampalataya sila na kapag sila ay pumalaot, may mahuhuli po sila. Ang mga piloto ng eroplano, pag sila ay lilipad, magte-take off at magla-landing, may pananampalataya na hindi madidisgrasya ang eroplano. Merong confident assurance. Ang mga pare at mga katekista natin ay meron tayong pananampalataya. Iba-ibang klase. Pero dito sa ating catechism, meron pong pagpapaliwanag kung ano yung faith. Ang sabi dito, faith is a personal relationship with Jesus Christ as Lord and Savior. Ang pananampalataya po ay isang personal na relasyon na kasama ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang sabi doon, and through Him with the Father, through the Holy Spirit, a decision to commit oneself to Christ. Follow Him. Strive to know and accept the truths He continues to teach through His church. Mga kapatid, inuna ho doon yung personal relationship with Jesus Christ. Now, tandaan ho ninyo, hindi ho natin binabaliwala yung pananampalataya, yung personal relationship. Leti Auza, magandang gabi. Ito ay personal. Ikaw yan, Jermilyn Honasan. Yung pananampalataya ni Jermilyn Honasan Balahadya, personal yan sa Panginoong Hesus. Sino yung object ng faith mo? Kanino ka sumasampalataya? Sa Panginoong Hesus in the first place. Pangalawa, sa turo ng simbahan. Ang pananampalataya ni kapatid na Leti Auza dapat nakafocus sa Panginoong Hesus. Pangalawa, sa turo ng simbahan. Tatandaan natin, ang sentro ng Katolisismo ay ang Panginoong Hesus. Hindi ang mga santo. Hindi ang Santo Papa. Huwag tayong mamamali dyan, mga kapatid. Ang pinakasentro ng Katolikong simbahan ay ang Panginoong Hesus. Pagdating sa kaligtasan, kay Kristo tayo umaasa sa ating kaligtasan. Pero kasama yung simbahan.
Yun ho yung pinagkaiba natin sa mga Protestante at Evangelical. Sa mga Protestante, pananampalataya lang at Biblia lang. Hindi kasama yung denominasyon. Hindi kasama ang simbahan. Pero tayo bilang Katoliko, naniniwala tayo na mahalaga ang pananampalataya sa Panginoong Yesus, pero kasama lagi yung turo ng simbahan. Kasi kinakailangan ma-introduce sa tao yung simbahan ng Panginoong Yesus. Sapagkat ang pupwedeng magturo ng paraan ng kaligtasan ay yung simbahan. Kaya hindi natin pwedeng baliwalain yung papel na gagampanan ng simbahan sa kaligtasan ng individual. Sonet Senas, magandang gabi po. Salamat for joining. Ganon din sa aking may bahay. Kay Annalyn. May komento si Chris channel na yung ibang sekta daw ay nag-i-insist na sinasamba natin yung mga santo. Sa totoo lang po, napakahirap mag-explain sa kanila kasi hindi ho sila tumatanggap ng paliwanag ng Katoliko. Ang gusto lang nila, yung kanilang opinion ay ibato sa atin at maghasik sila ng mga fake news. Ngayon, anong pwede natin gawin dyan? Di pabayaan natin sila. Hopefully, magsawa lang din sila sa kakabato sa atin ng mga akusasyon na mali. Kasi nakakapagod lagi yung sumasagot ka sa kanila Kasi hindi naman sila nakikinig in the first place. So si Brad Calix, hindi ako mag-aaksaya ng panahon ko sa mga ganong klaseng tao. Popokus na lang ho ako sa inyo ng mga Katoliko na hindi masyadong alam ang doktrina ng simbahan, aralin po natin. Magpopokus na lang ho ako doon sa mga naiwan na mga Katolikong hindi nagsisimba. Kaysa pokusan ko pa yung mga Katolikong lumabas ng simbahan ng Panginoon at nasa Protestante at mga Evangelical na churches. Mapapagod ka lang. Anong pokusan natin? Etong taon na to, yung mga naiwan, yung mga natira. Kaysa encourage mo pa silang bumalik, yung mga umalis. Time will come siguro. Hayaan mo na. Mag-focus tayo doon sa mga naiwan. Sa totoo lang, marami pang porsyento na sa Pilipinas. Sa area nyo lang po May kamag-anak ka siguro, kaibigan, baka sarili mong pamilya. Dati aktibo sa simbahan, ngayon hindi na aktibo. Yun ang ipagdasal natin. Yun ang i-follow up natin. Yun ang bisitahin natin. Yun ang i-encourage natin na magbalik sa Panginoong Yesus. Yung hindi sila nag-i-entertain ng ibang simbahan, nasa bahay lang sila, nakapokus lang sila doon sa trabaho nila, anong kailangan natin? Matutunan natin yung pag-aalaga sa kanila. I think it takes time. Hindi yan ganun kadali Kasi nga, nasanay tayong Katoliko, pasimba-simba lang di ba? Hindi katulad nung mga sa amin, sa grupo namin, talagang abala kami sa mga visitation, pagtitrain sa mga tao. Tinuturuan namin sila paano mag-share ng gospel sa iba. At ini-encourage namin silang ma-involve sa gawain ng Panginoon Diyos. May close monitoring ang pastor sa miyembro. Yun siguro yung dapat tutukan sa panahon natin ngayon. Maganda siguro mag-suggest tayo sa ating mga kaparian kung ano yung pwede natin gawin na pantapat doon sa sipag ng mga pastor. Di ho ba? Sige ho. Itong pinag-uusapan natin dito, mga kapatid, ay mahalaga po ito. Faith is a personal relationship with Jesus Christ as Lord and Savior. Mahalaga rin yung papel ng God the Father at ng God the Holy Spirit. Mga kapatid, it is a decision to commit oneself to Christ. May pananampalataya ka nga sa Panginoon, may personal relationship ka nga kay Jesus Christ,
Pero kung wala po tayong desisyon na ibigay ang ating sarili sa Panginoon, wala tayong desire na sumunod sa Kanya, wala tayong desire na makilala siya at tanggapin yung katotohanan, kandidato po kayo para mapunta sa protestante itong taon. No, sinasabi ko po ng tahasan yan kasi ang Katoliko na walang desire mag-grow na makilala ang Panginoong Yesus ay malaki po yung nagiging problema madalas, mga kapatid. Opo. Dali po, biglang lumaktaw aking Kaya importante na maintindihan po natin yon. Panghawakan natin yung pananampalataya natin sa Panginoon at sa turo ng simbahan. Karamihan tao po sa mga Katoliko, yung pananampalataya para sa kanila ay ang kahulugan ay believing in God. Sabi nila, basta may pananampalataya ako sa Diyos, okay na yan, maski na hindi ako nagsisimba. Mali po yun. Ang sabi po dito, ang Christian faith ay yung paniniwala sa Diyos doon sa inihayag ng Panginoong Yesus. Sa madaling salita, ang Catholic Christian faith. Okay? Ang Catholic Christian faith, ang ibig sabihin niyan, ikaw ay naniniwala na inihayag ni Kristo ang Diyos Ama sa pamamagitan ng simbahang Katoliko. Ang Catholic Church, yan po yung body of Christ. We just celebrated yung ating 1992 na taon last Sunday. Tama. Ganun na ho katagal ang simbahang Katoliko worldwide. Pangalawa, pinagmamalaki ko yan kasi tayo po hindi nakarehistro sa SEC. Hindi katulad ng mga denomination sa Pilipinas, kinakailangan iparehistro sa SEC. Anong purpose? Para sa properties. Pangalawa, hindi sila bugos. Yun po yung purpose ng SEC registration. Opo. Pero mapapansin mo, kaibigan, ang Katoliko, hindi natin kailangang magpa-register sa SEC. Bakit? Ang founder natin si Jesus eh. Pangalawa, nauna ang simbahan kaysa yung mga existing laws sa lupa. Kaya mapapansin nyo, meron tayong impluwensya sa gobyerno. Pinakikinggan po ang simbahan. Ang panalangin lang natin, huwag sanang masira ang patotoo ng simbahan sa community. Kasi sino ba sisira niyan? Tayo din po, pang hindi tayo magiging maingat. Yung believing, mga kapatid, ang ibig sabihin po niyan, ay ma-realize natin that God is calling us to share His divine life. Dapat nating paniwalaan at ma-realize na ang Diyos ay tumatawag sa atin upang makibahagi tayo sa banal na pamumuhay. Yung buhay mismo ng Diyos, yung divine life, ito po yung kanyang pagpapakilala sa atin. Kaya nga po, faith is our personal response as disciples of Christ. Yung pananampalataya ay yung ating personal na tugon bilang mga disipulo ng Panginoong Yesus, na tinatanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Yung para bang sinasabi natin, siya yung panauhin, Lord, tuloy po kayo sa bahay namin. Please come in, di ba? Kapag may bisita tayo, welcome eh. Pag may bisita po tayo, yung mga tinatago natin sa aparador na mga mamahaling gamit, nilalabas natin yun eh. Yun ang ipinapagamit mo sa bisita mo, tama? Sila yung bida, yung bisita. Sana ganun din sa atin sa buhay pananampalataya. Ang bida sa atin bilang Katoliko si Jesus. Tandaan natin, ang bida dapat sa atin si Jesus.
Ang kumokontrol, gumagabay sa ating mga ministeryo ay ang banal na espiritu. Maging aware po tayo, kapatid, sa galaw ng Diyos sa ating buhay. Sa panahon natin, yung pananampalataya po ay ginagamit sa iba't ibang paraan. Excuse me po. Minsan ginagamit po yung salitang pananampalataya bilang ating total response sa kapahayagan ng Diyos. Yung ating kabuang tugon sa kapahayagan ng Diyos. Yung ba sinasabi natin, ito yung nalaman mo, ito yung mamahalin mo, at ito yung susunod tayo sa Panginoong Yesus. Na kung saan yung kanyang simbahan na kanyang itinatag. Mga kapatid, importante na itong pananampalataya na to ay tinitignan natin, ito yung kabuuan ng ating buhay kay Kristo. Brad Apang Cortez, salamat sa pag-join sa ating broadcast. Yung pananampalataya sa atin bilang Katoliko, our whole life in Christ, yung kabuang buhay natin. Pero ang ating focus, yung ating personal na pagkakilala kay Kristo bilang katotohanan si Kristo. Mga kapatid, yan po yung pag-uusapan natin sa mga susunod na araw. Sa sentro tayo, yung personally knowing Christ as our truth. Mga kapatid, wala pong ibang katotohanan maliban sa Panginoong Yesus. Opo. Wala pong ibang katotohanan maliban sa ating Panginoong Yesus. Napaka-importante po niyan. Tayo po bilang mga Katoliko na Kristiyano, di ba alam natin tayo yung nag-iisang Kristiyanong bansa sa Asia. Yung population ng Pilipinas, malaki po yung chunk. I think mga 90-95% pa rin Katoliko sa Pilipinas. At yung 5% ho dyan ay hinati-hati lang po yan sa mga Protestante at mga Evangelicals. Malaki ang population ng Katoliko sa Pilipinas. Balikan natin, anong klaseng pananampalataya meron sa Pilipinas, mga kapatid? Yung iba naipapakita yung pananampalataya sa pagkakaroon ng family celebrations, katulad ng binyag, kasal, pagka may namamatayan, at may mga house blessings. Yung iba namang Katoliko, ang pananampalataya para sa kanila ay yung traditional pious practices. Opo, na minsan humahantong po yun sa superstitious belief. Mga kapatid, importante ho na ang pananampalataya natin ay sa Panginoong Yesus. Ang pananampalataya natin ay sa doktrina ng simbahan. Kasama dyan yung mga sakramento. Mahalaga sa atin yung community bilang Katoliko. Huwag doon sa folk Catholicism. Pag sinabing folk Catholicism, F-O-L-K, pag sinabing folk Catholicism, ito yung pabanjing-banjing na Katoliko sa Pilipinas. Ito yung dadalo sa misa pag birthday lang. Ito yung mga dumadalo sa misa pero naniniwala sa mga pamahiin. Ito yung mga dumadalo sa misa pero kapag ka nagkakasakit sa albularyo pumupunta.
Maraming ganyan sa Pilipinas. Huwag ka nang lumayo kapatid, doon na sa parokya nyo, baka merong ganyan. Huwag naman sana na kayo na nakikinig sa broadcast ni Brad Calix, kasama kayo dyan sa ganyang sistema. Kaya nga po, minabuti ko na magkaroon tayo ng usapang Katolisismo sa gabi para maisa-isa ho natin ang turo ng simbahan. Sa totoo lang, hindi na ho kaya to explain ng ating pare. Hindi niya na to mabibigyang pansin sa kanyang kakapiranggot na homily kada linggo. Aware ba kayo kung ilang minuto nag-homily si Father pagka Sunday? 20 to 25 minutes lang ho yung haba ng kanyang homily. Hindi po yun sermon, homily, magkaiba po yun. Ako, nung ako'y pastor pa, meron akong 45 minutes mag-preach. 45 minutes kumpara mo sa 25 minutes ng pare pagkalinggo. Lamang na lamang ang pastor kasi naipapaliwanag namin ng mabuti. Sa homily, more on practical na lang yun na binabanggit ng pare Obserbahan nyo. At nakasentro lagi doon sa Gospels. Napansin nyo, pagka yung sinasabi ng pare, nasa Gospel lahat yun Oho, nasa Gospel lang nakasentro yung homily. Ang point natin dito, mga kapatid, kaya tayo may katekista, kaya tayo may mga seminarista na nandiyan sa parokya, may gagawin sila. At kayo ho ng mga layman na kayo ho ay sinanay, alam po ninyo ang catechism, hindi naman ho masama na magkaroon kayo ng grupo dyan sa parokya at maturuan po natin sila ng salita ng Panginoon Diyos at nung aral na simbahang Katolika. Of course, hindi lahat ng kapatiran ay may capacity to do that Di ho ba? Ang lamang ko lang, ako ay pastor for so many years. Alam kong magturo, kaya kong magturo. Kaya lang, yung content ng tinuturo ko ngayon ay iba na kumpara sa dati. Kaya nga po ako'y nagsusumikap aralin, ako'y nakatutok lagi sa YouTube, binabalik-balikan yung mga basics, yung mga fundamentals, kasi gusto ko maging pamilyar sa turo na simbahan. Para maski nakapikit ako, nananaginip ako, alam ko yung sakramento. Kaya ko ipaliwanag na simple sa mga kapatiran. Mga kapatid, sana hindi po tayo dito kasama sa folk Catholicism. Yung iba naman nakatutok sa doktrina. May mga Katolikong ganun Puro doktrina. Yung bang nagiging fundamentalist na. Hindi na sila masyadong nagbibigay ng pagkakataon doon sa pag-ibig. Alan niya nito, magandang tanghali o gabi dyan sa lugar mo sa Hungary. God bless. Yung iba naman masyadong aktibo sa ideological commitment. Yung bang hustisya para sa may hirap. Yung iba naman bahala na. Bahala na si Batman. Parang ganun. Hindi na talaga nakasentro sa Panginoong Yesus. Now, mga kapatid, sinasabi ko ito, obserbasyon ko kasi ito nung ako'y pastor pa. Sa prangkahang usapan, maraming Katoliko ang madaling maakay ng Protestante. Simple lang. Hindi kasi kayo seryoso. Hindi seryoso sa pananampalataya, naglalaro lang. Kami mga pastor, seryoso po kami. Kaya nga huwag kayong magbibigay ng opportunity sa mga pastor. Pag kumatok yan sa bahay ninyo at nagyaya ng Bible study yan, pag pumayag ka dyan, ako, nung ako'y pastor pa bigyan ko po kayo ng 3 buwan lang, bautismuhan ko kayo lahat. 3 buwang pag-aaral ng salita ng Diyos. 3 buwang pagbibisita sa inyo ng consistent. 3 buwang titignan ko yung pangangailangan nyo.
at may gagawin ako dyan. Hindi lang ako nagba-Bible study, kapatid. Pag na-ospital yung bina-Bible study, matik na yan, pupunta kami doon. Wala kayong masaing, matik na yan, may dala kaming bigas. Ganun kami kabilis trumabaho ang pastor. Oho. Kaya, para makaiwas po tayo na mapunta doon sa protestante, pagka may mga nagyaya po sa inyo ng Bible study, tumanggi na po kayo. Huwag kayo masyadong mabait. Kasi kung magmabait kayo, baka ho itong taon na to, ano ngayon, June? Baka August, babautismuhan ka na ng pastor. Tandaan mo to, pag nabautismuhan ka, automatic nagiging miyembro ka ng simbahan. Automatic yan, pag naging miyembro ka ng simbahan, wala ka na magagawa kasi miyembro ka ni pastor. Utusan ka. Obligado ka sa pagtatites mo. Lahat yan. Hindi naman lahat ng pastor garapal pagdating sa tithing, ano? Ako hindi naman ako garapal tungkol dyan. Tinuturo lang namin yan. Pero kung matatapat ka ron sa klase ng simbahan na pag hindi ka nakapag-tithes, utang, di tapos ka. Di ba? Kaya kung ako sa inyo, seryosohin nyo pagiging katoliko nyo. Huwag kayong maglaro. Huwag kayong maglaro. Ako hindi ako naglalaro dito. Very precious yung time ko para mag-broadcast, kapatid. Very precious. Nag-aaral po tayo. Kaya nga bago ko humarap sa inyo, at least naka-ready ako eh. Tandaan nyo, madali magsalita. Pero ang nakakatakot kay Brad Calix, yung content nung sasabihin ko. Kasi kung mali po yung itinuturo ko sa inyo, maapektuhan po kayo, di ba? Ngayon, kung tama ang tinuturo ni Brad Calix, nasa salita ng Diyos, hindi lumilis doon sa Catechism of the Catholic Church, doon sa 1997 Catechism for Filipino Catholics, di masaya tayong pare-parehas. At least yung ating pagjo-journey, medyo dahan-dahan, sigurado naman sa dulo. Opo. Kaya mga kapatid, please bear with me. Nagsusumika po ako na matutunan yung aral na sa ating simbahan. Siguro dyan lang muna tayo kasi alanganing oras na po at ayoko naman kunin yung oras ninyo masyado. Bukas ng gabi, Lord willing, pag-uusapan natin yung faith in human relations. Papaano natin na ipapakita yung pananampalataya sa pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa? Maganda ho yan, isa-isahin natin yan. Di naman ho tayo nagmamadali. Subukan natin na mapag-usapan yan bukas, yung faith in human relations. I'd like to challenge lang yung mga Katoliko sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Mga kapatid, seryosohin natin yung pananampalataya sa Panginoon. Seryosohin natin. Kasi pag hindi tayo pare-pares na seryoso dito, mapupunta kayo sa protestanteng simbahan. Maniwala po kayo sa akin. Kasi pag hindi ka seryoso, open ka dun sa ibang grupo eh. Kung tamad po kayo mag-aral, open po kayo dun sa protestante. Ganun lang kasimple yan. So anong dapat mong gawin bilang Katoliko? Seryosohin mo yung pananampalataya mo. Huwag kang maglaro, kaibigan. Ang naglalaro, bata. If you are matured enough, ilan taon ka na ba? Ikaw ay nasa 30 pataas. Huwag kang maglaro. Hindi ito laro. Nasa labanan tayo. Ang kalaban natin, napakasatil kumilos. Matalino. Nagpapanggap ang dyablo ng kaliwanagan. Ngayon, kung di mo ma-discern yan na yun palang lumalapit sa'yo, dyablo na pala eh. Nag-i-entertain ka pa sa kanya. Paano? Malayo ka na nga sa Lord di ba? Kaya nga po, magsumikap tayo. Pangalawa, maging disiplinado po tayo. You find time to read God's Word.
maglaan ka ng oras. Hindi po pwedeng hindi ka maglalaan ng oras. Huwag ka lang umasa doon sa pare sa homily. Huwag ka lang umasa kay Brad Calix sa gabi-gabi. Makakatulong ito pero hindi ito yung pinaka kukumpleto sa buhay mo bilang Katoliko. Ang kukumpleto sa buhay mo, kapatid, yung personal desire mo. Kasi kung nakikinig ka dito, sa pare nakikinig ka, pero wala kang desire mag-grow personally, paano kung nagkasakit na si Brad Calix? Paano kung tumigil itong broadcast na to? Kasi wala namang mag-handle na ito. Di wala ka na rin, bagsak ka na rin, kasi umasa ka lang sa akin. Umasa ka sa Panginoon. Mag-desire ka na mag-aral mabuti. Huwag kang maglaro para may maakay ka. Seryosohin mo. Malapit ang dumating ang Panginoon Diyos, natutulog ka sa pansitan eh. Huwag ganun. Huwag masyado nakatutok sa trabaho. Tandaan mo, ang priority mo, hindi yung trabaho mo, hindi yung pamilya mo. Ang priority nating pare-parehas, yung ating paglago sa Panginoong Yesus. At lahat ng bagay ay secondary. Tandaan natin yan, mga kapatid. Ang priority natin lagi si Jesus, yung relationship natin kay Mama Mary, yung ating relasyon sa simbahan, sa turo ng simbahan. Maging part ka ng evangelization, kapatid. Huwag yung wala kang ginagawa. Mag-participate po tayo. Ma-involve ka sa simbahan. Huwag ka lang pabigay-bigay. Huwag ka lang pasimba-simba. Hindi po yan ang Katolikong totoo. Ang Katolikong totoo, involved sa apostolate. May ginagawa po kayo. Pamilya ha, pamilya, hindi individual. Ang worship sa atin, it is a family affair. Ang apostolate, it's a family affair. Dapat lahat involved sa ministry. Hindi pwedeng hindi po mai-involve, lalo na kung malalaki na ko yung mga anak ninyo. Ako, ang aking panalangin sa aking mga anak, okay, nag-a-adjust po sila kasi galing sila sa ibang grupo At medyo shocking sa kanila itong paglipat sa Katoliko Nag-a-adjust yung dalawang anak namin Pero ako'y nananalangin na hindi matatapos itong taon na ito at sila ay dahan-dahan po na mai-involve sa aming parokya. Yun po yung aming panalangin. At sana nga po, gayon din sa inyo, sa inyong pamilya. Mas maganda yung buong pamilya naglilingkod Iba-iba yung apostolate di ba? Yung ministry kung tawagin. Maganda lahat doon naka-involve tayo. Para iba kasi pag buong pamilya naglilingkod Tama po ba? Maganda po yun kasi family po talaga yan Mga kapatid, pag-pray nyo si Mrs. Nagdadasal po kami ng kalooban ng Diyos para kay Mrs. Hindi po namin alam kung ano yung kalooban ng Diyos para kay Mrs. sa ngayon Pero alam po ba ninyo na malaki pong tulong yung dasal nyo para kay Mrs.? Pangalawa, yung encouragement po. I would like to suggest, kung kayo po ay mga babae, ay maari po ninyong tawagan si Mrs. Kumustahin po siya. Hindi po yun masama. Magparamdam po kayo kay Mrs. Opo, matutuwa po si Mrs. Yun po yung kailangan ni Mrs. Yung mga konting oras ninyo, konti lang. Mga 1-2 minuto. Kasi hindi naman pwedeng makausap si mama ng matagal Opo. Kasi madali siyang mapagod. Yung mga maikli lang na moment ninyo na mag-offer kayo ng prayer, okay na po yun. Samahan niyo po kami kasi medyo medyo yung pinagdadaanan naming pamilya, medyo mabigat po kasi. Ngayon, pag nandyan po kayo, na-encourage po kami. Alam niyo yun?
Parang minsan ang hirap isabay na seryoso ka sa Panginoon tapos may pinagdadaanan ka, 'di ba? Parang minsan yung emosyon mo bilang tao, normal kasi tayo eh, tao tayo eh. Hindi mo ma-spelling minsan kung saan ka papanig eh, 'di ba? Tapos yung diablo pa, medyo gustong sumiksik pa, 'di ba? So, pag-pray niyo po kami. Kailangan po namin ng tulong ng Panginoon Diyos sa araw-araw, especially po kay Mrs. Kung ano po yung kalooban ng Lord. Medyo tag-ulan na po ngayon at itong week na ito ay Brigada Eskwela. Okay? Ang mga estudyante at mga magulang, hindi naman po required yung parents pumunta. Pero kung nais po ninyo, pwede naman po yun tumulong sa school. Hindi naman ho required ang parents. Pero yung mga estudyante, bilang estudyante, part sila ng school di ba? Ano ba naman yung magpipintura dyan sa wall, maglilinis, di ba? Saka once a year lang naman yan. So, kayang-kaya na nila yan. Mary Grace Supena Ye, magandang gabi po. Salamat for joining po. Samahan kayo ng Panginoon Diyos sa gabing ito. Mga kapatid, that's all for tonight. Pag-pray nyo si Brad Calix sa ating ministry sa DYAF sa radyo. Ako po ay nagbabalita Monday to Saturday alas 7 ng umaga. Opo. Sa ngayon, hindi pa masyadong naipapakita sa Facebook kasi pang radyo lang muna. Pero baka time will come po, makikita nyo na naka-live na po yan sa studio na naka-FB. Pero sa ngayon, pang radyo lang ho muna. So ipagdasal po ninyo yung additional na ministry natin dyan sa Catholic Media Network. Opo. Dito sa Diocese ng Bacolod. Alam po ba ninyo na first love ko yung radyo? Kung di ho ako nagpastor, ako po isang sikat na radio personality siguro. Pero dahil pinili ko yung pagpapastor, kaya wala ho tayo. Pero nagamit naman natin yung ating training dyan sa radyo. At hanggang ngayon ay nasa Katoliko na po tayo, ay nagamit naman din ng Panginoon sa pagbabalita. Yun, sige po. Alas 9:37. Rene Boy Kalimpong, salamat for joining. Divine Kobo. Again kay Mary Grace Supena Yi. Good evening po. Salamat din kay Ate Ya Montejo. Salamat po sa pag-share ng video, ate. Kay Chris Sense Channel. Salamat po sa pag-join. At samahan kayo ng Lord. Kay Alan Yaneta dyan sa Hungary, bro. Maraming salamat for joining. God bless sa pamilya. Kay Brad Apang Cortez. Kay Jermaline Honasan Balahadya. Salamat. Kay Mrs. Kay Annalyn Calixtro. Kay Ate Sonet Senas. Salamat. Kay Zelco, hindi ko alam kung tamang pronunciation ko. Zelcults, prayer advocate, yun lang yung medyo maliwanag sa akin. Divine Kobo, dyan sa Cagayan, salamat po. Dyan sa Calayan Island. At sa iba pa na mga kasama natin. God bless po sa inyo mga kapatid. Tayo po ay manalangin. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Maraming salamat, Ama, sa gabing ito. Gusto po naming ilapit ang aming Santo Papa, si Pope Leo XIV. I pray that you would give him the strength and wisdom sa kanyang pangunguna, sa kanyang pagpapastor sa bilyong populasyon worldwide. Sa Pilipinas, panalangin po namin na maging seryoso ang karamihang Katoliko, na magiging tagasunod talaga ng Panginoong Hesus, ni Mama Mary, at panghawakan namin ang turo ng simbahan. Hinihiling ko ho sa inyong patnubay
na gamitin nyo ang broadcast na ito upang mapalakas ang mga nangihinang Katoliko sa Pilipinas. Hinihiling ko po na bigyan nyo ako ng sapat na panahon sa pag-aaral upang ma-share ko ng klaro, maliwanag sa iba ang inyong ang aral na ito. Ako'y nagdadasal ng good health para sa bawat isa. Yung iba sa amin dito ay OFWs. Ingatan nyo po sila, yung kanilang trabaho maging maayos, yung kanilang employer. Pinagdadasal po namin ang kalooban nyo kay kapatid na Rosa Tadeo dyan sa Hong Kong. Pinapanalangin namin ang inyong provision para sa kanya at sa iba pa mga OFWs namin. Lord, nagdadasal kami sa nakatakda na impeachment trial para po sa aming Vice President. Hati po yung sentimiento ng Katoliko tungkol dyan. May mga natutuwa, may mga nagmamadali ng litisensya, at may mga nagdi-desire na hindi na matuloy. Pero kung ano man ang loobin nyo, maganda sa aming Katoliko, manalangin kami. Ipagkatiwala namin sa inyo ang lahat. Kasi mas alam ninyo ang dapat mangyari. Bawas-bawasan namin yung aming kakakomento sa mga nangyayari sa Pilipinas, lalo na kung ito ay hindi naman nakakatulong. Mag-focus na lang kami sa aming mga sarili, sa aming pamilya, sa aming pananampalataya kay Kristo, at yung aming involvement sa simbahan. Huwag na kami masyadong makisawsaw sa issue ng politika kasi hindi ito masyadong nakakatulong sa amin. Pero hindi ibig sabihin na hindi na kami magdadasal para sa kanila. Tulungan niyo ho kami. Sa aming pagtulog mamaya ay magigising kami kinabukasan sa inyong kalooban. Maraming salamat po sa gawain dyan sa Calayan. Pagpapalain niyo po si Padre sa kanyang pangunguna, sa kanyang pagpunta sa mga barangay na medyo malalayo, lalo ngayon tag-ulan na, mahirap na bumiyahe. At kadalasan naglalakad na lang si Padre. Pag-pray po namin ang inyong blessing sa bawat isa, sa mga layman na nagnanais lumago sa Panginoon, sa aming mga altar servers, sa mga sakristan, at sa mga lay ministers namin sa buong Pilipinas. Tulungan niyo po sila. Sa lahat ng mga katekista, magawa po nila yung kanilang tungkulin na may pagmamahal sa Panginoon at sa lahat ng Katoliko. Binibigay po naming maingat sa inyo, Ama, ang lahat ng papuri. Bahala na po kayo sa sitwasyon ni Mrs. Pinagkakatiwala lang po namin sa inyo ang lahat. Maraming salamat po. Nilalapit namin to sa inyo, Mama Mary, at sa lahat ng mga santo dyan sa langit, ipanalangin niyo po kami. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alright mga kapatid, maraming salamat for joining. Kita-kits tayo bukas ng gabi sa ating usapang Katolisismo. Pasensya na po kayo, hindi po ako nakakapag-share ng umaga dahil medyo napakahirap yung oras para sa akin. Gagawa ng balita ng 4:00 na madaling araw at pupunta ron sa station para magbalita. Tapos kailangan kong bumalik para asikasuhin si Mrs. I hope you understand mga kapatid yung ating struggle sa ating oras. Ipanalangin niyo po kami. Maraming salamat po. Sa ngalan ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro, ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. Pakishare po yung ating video. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now.